Okay, already start. Hello, good morning, good day. We are Tenda Philippines. So again, my name is Adrian Olcarpio, technical for Tenda Philippines. So now we are going to show you different products for some small business projects. So we are going to show you our CPE products, what we call CPE, which is a point-to-point and point-to-multi-point solution for wireless, such as for wireless solution for CCTV and also wireless solution for Wi-Fi and access point projects. So now in the market, we have the different models. So you can visit our website, www.tenda.cn.com/ph. So you can see different products that we have here. So ngayon, may mapakita namin yung mga products na meron kami. Itong mga products na ito is ginagamit nga sa mga projects, such as CCTV nga. So before, sa mga outdoor installation ng mga CCTV, gumagamit tayo ng medyo wired solution. Patulad ng mga fiber optics, coaxial sa malalayo, or LAN cable. So ang problema lang sa mga ganon, for fiber optics solution for CCTV, medyo pricey siya. So masyadong mas malaki yung gagastos, labor cost also. Dito sa mga product na ganitong solution na product ni Tenda, we have different models for different distances. For example, we have O1. Yung O1, ito na yung itsura niya. Si O1, dinesign ito, specifically designed for CCTV sa elevator. So si O1 is 500 meter up to 1 kilometer point to point. Or it can be also configured as a point to multi-point solution. So nangyayari kasi before sa elevator is taas pa ba, then wired solution lagi yung nire-recommend, naka-wired. So nag-invento ng iba't ibang type ng mga wires like spiral for elevator. So at the end of the day, masisira pa rin yun. So sabihin natin after 1 year or 2 years, masisira. So sa ganitong solution, using IP camera, no need naman na mag-maintain ng mga wires. Kasi ito is a wireless solution. What you're going to do is you need to buy pair netong O1, isa sa itaas ng elevator, tapos ito naka-fix sa ground. Itong isang piraso is naka-direct connected sa NVR natin or XVR sa mga latest technologies natin. So ito, point-to-point solution. Before kasi ginagamit sa elevator is 5 kilometers is very overkill. So kaya nag-invent si Tenda ng ganitong distance lang, mas mura. Mas mura na, then I think 100 to 1 kilometer point to point, sobra-sobra na para sa isang elevator, sa isang lift. So ang solution is 2 pair per elevator. So kung may 3 tayong elevators, times 2 natin, so 6. Basta sa isang elevator, you need to have a pair of this O1. Then, we develop also, si O1 kasi 2.4 GHz frequency siya. So, nag-develop kami ng isa pa na medyo mas mataas dito ang distance, si O2. O2 ang model niya, Tenda O2. Si O2 naman is 2 km point to point, also point to multi-point. You can configure also as a repeater or router solution. Depende sa need natin. So, pwede siya mag-work as standalone also. Gantong-ganto rin yung size niya. So, ang kagandahan dito sa O2, si O2 at si O1 kasi same siya ng physical structure, also yung size and dimensions. So, ito na rin siya halos. Si O2 naman is 5 GHz. 5 GHz solution siya up to 2 kilometers. So, yung sa iba ngayon, sa karamihan sa mga CPEs is 5 GHz na. So, depende pa rin sa pinasanayan or sa solution na ginagawa natin. So, eto, O1, O2, we also have O3. Si O3 naman, 5 km point to point, 2.4 GHz naman to. So, sa mas malayo yung distance niya compared din sa dalawa. So, pag may
for example, subdivision of island point to point. So dito sa Pilipinas is maraming mga nag-wireless, ginagamit itong mga gatong solution sa 5 kilometer 2.4. So we already developed mas mataas dito. Ganito rin yung size, 06 naman. Si 06, 10 kilometers point to point, 5 GHz. So if you have a question, kung may mga distances kayo na kailangan, so we can recommend si different models ni Tenda. So we also have our newest CPE, si 09. Ito na si 09. May maliit siyang base, so ngayon hindi pa namin nabubusan. So in-unbox kasi namin ayan, pinahiram namin para matest din ang iba. So ito si 09 namin, isa point to point, also 25 kilometers. So tulad ulitin ko, sinabi namin kanina, si 01, 2.4 GHz, 500 meters to 1 kilometer. 02, 2 kilometers, 5 GHz. Si 03, 2.4. Si 06, 5 GHz na 10 kilometers. Also ito si 09, is up to 25 kilometers. So sa mga itatanong sa mga distance, so dahil na sa nade-develop itong mga gatong solution sa mga project for wireless, we also have yung tinatawag namin base station. So ito siya, si base station. Si base station, ang pinagkaiba naman nito sa mga CPEs. So nagtatanong, ano ang pinagkaiba ng base station sa mga CPE? Si base station is actually same configuration lang din naman. Pag magpo-point to multi-point kayo or point to point, yung isa is gagawin yung AP mode, yung isa client mode. So pinagkaiba nito, si base station as hindi siya mag-work nang walang antena. So ito yung mga antennas na kinakabit. Meron tayong antennas na 120 degrees, meron tayong antennas na 360 degrees. So we have yung antennas na mas mataas ang dBi. So nangyayari dito, pag kinabit mo to, yung sa mga CPE kasi natin limited angle lang yan. For example, si 01, 60-60. So 60 degrees horizontal, 60 degrees vertical. So yung iba ganun din, limited siya. Limited angle lang. So ang tinitignan ng iba is pag mag-point to multi-point ka, mas malaking angle, mas madali magkita. So that's why they invented a point to multi-point solution na mas madali magkita. So mas malaki yung angle na kinakamit dito or antennas. Depende sa antenna na ikakabit natin. So it's like a base station standalone, 5 GHz operating frequency. So operating frequency din ng mga antennas natin is 5 GHz. So for example, ito, madali naman siya tandaan. Etong sample natin is ang model niya is nandito dito sa website, ANT16-5G120. So it means ANT antenna 16 dBi, 5G yung niya, operating frequency 120 degrees both horizontal and vertical. So dito sa mga nagsi-CCTV or AP, ang maximum distance nito is 3 kilometers. 3 kilometers point to multi-point. So ang ginagawa dito is a base station. Magkakamit sila nito. So meron kaming pwede mong ikabit mga CPE din. So depende sa distance. So pakita natin. Ano ba yung tsura nito ni sample na antena natin. Ito. So ito yung Tenda antena. Papakita natin din yung connectors na. So ito si 2RP SMA na connectors. Actually, using these connectors, not only you can use this for Tenda only. If you have a product, so ito is direct compatible sa isang brand sa natungara sa wireless point-to-point solution. So using this connector, for example, you have an existing project, may ibang brand na kakabit, kung same connector sila pwede gawin ito si Tenda antennas. So ganun din sa ibang brands. So for example, mas mahal yung antennas nila, si Tenda pwede ipasok
kabit. Dahil dito sa connectors na to. So, we also have yung mas mataas dito ng konti. Ito naman, mas malaki lang. So we have at 19, 5G120. Isa lang ang itsura niya actually, pero mas mahaba lang ito ng konti. Ito naman is antenna 19 dBi, 5G120. Same lang sila 120 degrees. Ang pinagkaiba nila is yung dBi. Mas mataas to, so ito is 5 kilometers, point to multi-point. So dito naman, we have also this. Ito si AD30, AD12, 5G360. Ito naman is for 360 degrees. Point to multi-point solution. So paikot na siya. So unlike before, wala pang mga ganitong solution. Yung ginagawa is nagpapaikot na maraming 80 mode. Nagpapaikot na maraming 80 mode sa pole. For example, ito. Dahil limited angle lang to, naka-install to sa isang pole. So yung mga sa likod, kung di nakita, so ginagawa nila, i-install pa sila ng 2 piraso na ito or 3. So para lang makita ba yung ano. So marami silang sinaset as 80. So dito, using this base station, gamitan mo ng antenna na to, makikita niyo na lahat. So 360 degrees, horizontal and vertical solution. So meron pa tayo dito, ito naman beast. Ito is beast type. Hindi na namin din kasi siya malaki. Ito naman si AD30-5G. So nakakaras yung mga ano niya, legs niya. So pwede siyang i-assemble. So maganda dito is 20 kilometers naman to. At this type. So kukunik mo lang din siya dun sa base station natin using yung antenna na to. So ituloy ko si TENA antenna system only for TENA. You can use this also for some brands na compatible. So sabihin namin sa inyo yung compatibility ng brand niya. So 100% working siya sa brand na yun. Connect this, that, and configure, try. Pwede itsura niya. Ito kasi pinamount. So dito ginagamit itong base station. So make sure na i-connect mo yung sinatawag ng connectors kanina. So ayan. Ganyan lang yung pag-mount sa kanya. So very easy to install. Ito push nyo lang, pababa. Bago papasok. So push down. Ito. Tatanggal na. Okay na siya. Fix na siya. So yung connectors na lang na nakita ko kanina, just connect nyo na lang. Assist ko mamaya, pasensya ka na ha. So ito ulit ko, frequency na ito is 5 GHz. Thank you. Ano name mo, sir? So connectors. Sige, sir. Yan. What? Other. Ano? It's okay, it's okay. So ganito lang kadali yung setup niya. Pero sa imagine mo, may pole kayo. Kakabit nyo na to. May mga brackets na naman dito na naka-install dito. May kasama sa box. So 360 degrees. 360 degrees na dito install lang nga yung mga maraming 80 mode para makita yung ano niya. Yung mga client code niya. So ito, best solution for CCTV sa subdivisions. Pero, limited namin dito is 1 kilometers only. 1 kilometer point to multi-point. So for example, we are going to install. So dahil nga 5G to, so ganitong solution, 5G. Ang O1 natin, 1 kilometer, pero 2.4 siya, hindi niya makikita to. Hindi sila makikita. So, we suggest 2 kilometers ni TENA, which is O2, point to multi-point using this base station. Anong brand daw ang model ng Omni antenna na yan?
ang brand nito is Antwell 5G360. Ito po, pwede yung ano. Hindi daw masyado. Pwede mong video. Okay. Antwell 5G360. It means antenna, your DVI, 5G, operating frequency, then 360 degrees. Hindi daw masyado clear yung ano mo, yung sound mo. Tagalin mo na yung Ay, ganun. shout out kasi kay Sir Hein. Hi. Sir Hein, hello. Hello, Sir Hein. So, from Sabertech, Sir Hein. So, ito, ulit namin ang models namin. Ang model namin para dito is antenna 125D360. 4.2 multi-point 360 degrees. Angle, 0.2 multi-point solution for 1 kilometer. So, ganito nga lang ang installation niya. So, balik na natin sa box. Ito mga products na ito is we consider as SMB products or for project use equipment. So, wireless solution. So, ang sinasabi namin is not only si Tenda is for home use, but we also have different equipment for some projects like Wi-Fi solution, CCTV. Then for sample, we are going to show you the firmware of this O3. So para makita natin agad kung paano siya kino-configure. So first, you need to set up siyempre yung laptop nyo. Kailangan is tugma sa IP address. Sa mga technicals for the technicals only. For sample configuration, so Hina pa rin daw yung boses mo. hindi dito sa ano niya, hindi sa akin. So dito, ang default Wi-Fi IP address nito, default IP address nito is 192.168.2.1. So you need to set up yung ano nyo, laptop nyo na 192.168.2.2 or .2.3 as long as pasok sa range. So dito, dahil nga .2.1, after na set nyo na yung ano nyo, you need to connect yung LAN cable papunta dito. So this one has a PoE injector. Yung PoE injector kailangan for power and for LAN. So yun nga, ulit natin. 192.168.2.1 kasi yun yung default IP address nito. Then, default username and password is admin. Ay. Admin lang. Nagarunong pindot ng client. Sige. So, you can choose country. So, Philippines. And login. So, you can set first dito sa quick setup installation natin. So, yan yung mga pagpipilian. Station, Universal, WISP. Pero for projects, we recommend. For example, point to point, you need to set up yung nasa server side nyo. For example, NVR. Doon nyo i-connect yung isang CPE. So, you need to do AP configuration. So, just click AP. Then, just next. Then, ito yung Wi-Fi name niya. Pwede nyo baguhin for your projects, channels. Choose auto or any other channels. Security, pwede nyo siyang lagyan. Pero dito papakita natin na hindi na muna. So, next lang natin. And save. Then, magre-reboot siya. So, we can wait for rebooting. Ano to? Ano to? Tanong ba to? So, yun. For simple solution, kung ano kayo, confuse kayo sa point to multi-point, you can choose AP mode dito sa side ni server. Then you can choose
station mode na lang kagad sa mga ipo-point to multi-point natin. So ang basihan nyo dyan is yung angle ng mismong AP nyo. For example, ang angle natin is 60-30. So kailangan pasok sa angle nun. Yung ipo-point to multi-point natin. Then yung mga multi-point natin, yung mga lahat yun pwede nyo na i-configure ng client mode. So we are saying na sa client side, for example, client mode, ilan ba yung kayang i-client mode na itong mga to sa mga CPE namin? Ito sinasabi namin 1:4 pero maximum talaga na ito is 1:7. Ato. For quick setup nga, kanina kinofigure natin sa AP mode. So dito naman tayo. Sinabi ko nga kanina is client mode nyo lang yung mga ipo-point to multi-point nyo sa mga end device natin such as CCTV or AP. So next nyo lang. So kanina kasi ito isang AP lang kasi itong kina-configure natin. For example, ito na yung AP mode natin. Make sure na alam nyo yung password na sinet nyo dyan. Siyempre kayo yung nag-set eh. So next nyo lang. So magre-reboot din siya. So same. So dito tayo. Once na for project purpose ang setup natin, you need to change. Kasi dahil parehas default IP address, like 192.168.2.1, so iba binabago to. For example, yung isang client mode natin is .1 din parehas. So gawin natin itong .3, .4, .5. So depende sa dami nung dapat iba-iba. So we also have DHCP server dito for some router mode. DHCP client also. So we have VLAN settings. Kung magbabato kayo ng sa switch na yan, kung ibabatuhan nyo ng point to point, tapos gagamit kayo ng switch, ini-enable yung sa karamihang setup sa mga ITs or data centers, inaano nila yan, inihiwalay nila. So for wireless, for basic, so country, SSID, pwede mong baguhin dito. Broadcast, enable, disable, pwede din. So ito yung bandwidth. So 20, 40, or auto. So transmit rate. So pwedeng, pwede nating isagad. So for now, we have also auto. So transmission. So ito yung mga dito sa firmware na to. Pero for basic configuration, what you need to do is only set up nyo lang ng AP and client mode, then okay na yon. Then for monitoring or diagnostic, we also have yung sa firmware na to. So ito for now, ang nasa amin ngayon is V1, pero pwede namin itong i-update yung firmware niya into latest firmware. So sa lang naman yon, maintenance. So ayan, nakikita nyo, upgrade firmware. So what you need to do is hanapin nyo lang yung latest firmware dito, then i-download nyo, then i-upload nyo again sa natin dito sa mismong to. Kasi pag in-upgrade mo yan, nahanapan ng file kung saan nyo din-download. So ganun lang siya kadali. Administrator, so pwedeng ikaw admin, mag-set ka na admin, then guest account. Sa guest account, may mga limited lang sila na pwedeng gawin. So other is system log. So sa status dito, makikita nyo rin yung yung transmit, receive ng signal. So for now, we have yung lang naman, AP mode configuration lang naman yung pinakita natin. Then yung sa client, pwede mo natin siya i-client mode. So kailangan dalawang setup. So for now, isa lang naman, pinakita lang namin yung firmware kung paano siya ginagawa. Okay. Kung anong configuration nito, kagandahan dito, for example, nag-sample kami nga na itong product na to, which is O3. Ganyan din yung configuration dito sa base station natin. Ayan, makikita nyo. Sa base station natin, same configuration. So, pinagkaiba lang nila is yung lawak, distance, and angle nung ginagamit natin na antena. So, ito, for now, Question answer ka na. Pwede kayo magtanong. Ako yung tanong. Okay. Kay Sir Hein
Heinrich, right? Sir Heinrich, Cybertech, Iligan. One of our dealers getting full models. So, among model okay. Anong model din ng sector antenna at ilang degrees? Okay. Ang signal medium. Okay. Anong signal ng mga sectoral antennas? So, kanina sinabi namin, so makikita nyo na siya sa mismong model. So, dito, for example, antenna 19, 5G 120, so automatically, with this code, so at 19 dBi, 5G yung ano niya frequency, 120 degrees both horizontal and vertical. So dito, kung may mga questions, you can visit para mas makita nyo. So dito is naka-global, so pwede nyong i-on natin to si Wi-Fi. Ito. So pwede nyong i-visit si Philippines. Tenda Philippines para makita niyo mga available na products namin sa mismong website namin. So makikita niyo dito. For example, for business, ito yung mga pinag-usapan natin ngayon, wireless solution. So nandito siya. Okay. So ito yung mga products na yan. Yung sa mga angles, makikita nyo naman din dito. We have O3 specification. So ayan. Dimensions, operating frequency, antenna, 12 dBi, horizontal and vertical elevation. So 60-30. So yan yung makikita nyo dito. So sa service, nandito yung mga updated firmware and installation guide also and data sheets ng product na to. So nandito rin yung mga sample question. For example, how to pair, kinlik yan, ayan na, may solution na kagad. So very easy to use using yung website namin. So another is for example, ito O6 or O2. So, ganun din. Nandiyan na rin yung specification niya. Kaya yung angle. 60-30. Ay, 30-30 naman to si O2. 30 degrees horizontal and 30 degrees vertical. Anong cellphone mo kasi pa nakita ko ito? Ayun naman. Saan ba iba? Ang dami ito. What is the advantage of Tenda over the other brands? Si Tenda is, siyempre, for sales purpose, mas maganda yung margin niya, mas mura. Then, we compare already itong product na to sa pinakamabenta dito sa larangan na to sa mga CPEs. We compare also yung testing, throughput testing. Nagdidikdikan sila, minsan mas mataas pa yung throughput ni Tenda. Built-in alignment tool, wala. Sa mga antennas namin, manual. So makikita nyo naman, ang kagandahan dito, nagbe-base kami sa mga LED indicators namin. So, like this, yung mga LED indicator, may LED 1, 2, 3 siya. Makikita nyo, pag umilaw yung 1, 2, 3, ibig sabihin good din, very good signal reception. Pag dalawang signal lang, good din also. Pag isa na yung isa disconnected or mahina yung niya. So makikita nyo rin dito, not only dito sa LED indicator, also dito sa mismong web configuration natin. Ito yung pangalan mo. Sige. Sir, Heinrich pa rin ang question niya. Joker na police. Question na ano ang advantage
signage lang. Tenda. Sabi. Okay. Pwede ba maset ang default bandwidth control sa mga N301 or manually set up per connection? So dito, karamihan sa mga nasi-set up nito like private ISP, ginagawa nila is bumibili pa rin sila ng sarili nilang controller for sa mga different routers nila na pinakabit dito. So di ko na mabagitin yung ibang brand. So ang tanong dito kay Sir, they do up, dapat i-update ang system ng Tenda lalo sa mga mode ng point-to-point pag set para makapag-connect silang dalawa. Hindi pag may download ka ng apat nire-reset ko bago ka makapag-connect na point-to-point base for AP. So ganun nga kasi si Tenda is maybe sometime quarterly nag-update kami ng firmware. So for example, may existing ka, then nakabili ka ng another na bago, so kailangan magpare-pareha sila ng firmware. Spectrum analyzer kaya na po. Sa spectrum analyzer, wala kaming spectrum analyzer for naka-auto lang kami for bandwidth channel options. Bandwidth and channels. So ino-auto lang namin. Pero yung lahat ng technologies na meron yung ibang brand, for example TDMA, automatic channel shift. So nandito na rin mismo sa mga bagong technologies namin such as O2, O4. So brand model ng Omni. Hindi mo maintindihan yun. Hindi mo maintindihan. Ito, hindi mo pa ito nababasa. Jenny Lingaman. Galing yan dyan. Okay na nakapasa. So you can ask question pa. So later pwede kayo mag-iwan sa mga makakapanood pa lang. Pwede kayo mag-iwan ng mga questions dito and then sasagutin namin. Maya. So yun nga, lahat ng antennas namin na pinakaigda dito, Tenda din po. Tenda models po lahat ito. Sa spectrum analyzer, wala pa po kami. Hindi pa po namin, pero we're planning also, siyempre, to innovate yung product namin kung may mga ganong client request. So alam namin nasa ibang brand, complete system na sila na ganun, pero yung purpose, as a point-to-point, andito naman sa Tenda mismo. So for built-in alignment tool, spectrum analyzer, wala pa siya. So status and lang kami. More on ginagawa namin, puro auto. Okay. So this only 9. That's why we finished the answers. Okay, you can do yung nyo dito. Yung mga questions nyo for the price, we can give you or we can give you to your nearest place distributors ng Tenda or partners. Kung may mga products kayo na wala dito na gusto nyo mag-inquire, pwede. Just send yung location nyo. Then you can ulit namin, you can go to our website para mag-check yung mga products namin. Also, datasheet and installation guide and availability ng products namin dito. Kung ano nasa website namin, available siya. Okay? Thank you.